ang mga mensahe na ibinibigay ng ating Panginoon? Bakit ang Amerika ay nagpagamit sa Antikristo sa ating panahon? Na meron palang conspiracy na nagaganap na hindi namamalayan ng mundo, mga kapatid. So, naniniwala tayo na ang panahon ay napakaikli na. Amen po ba? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Habang palamig ng palamig ang mga mananampalataya, palapit ng palapit ang Panginoon. Alam niyo ba yan? Habang palamig ng palamig ang mga anak ng Diyos, palapit ng palapit ang kanyang pagbabalik, mga kapatid. Ang sabi po ng Matthew chapter 24, mga kapatid, Matthew chapter 24, verse 12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yung magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi po dito pinag-uusapan na ikaw ay naka-5 taon ka na, naka-6 na taon ka na, naka-10 taon ka na. Ang usapan po dito, sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas. Amen po ba? Pag hindi ka na nakapagtiis hanggang sa wakas, dalawa lang pwedeng pagpilian ng tao. Kung hindi ang impyerno, ang Great Tribulation. Tandaan niyo po yan. Wala pong mararapture na nagpakabaya sa Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid. Yung mga nanlalamig, yung mga 1 taon na hindi nag-church, hindi po yan makakasama sa rapture. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kung sila ay daratnan ng Diyos sa ganong kalagayan, maliban na kung sila ay magsisi at magsikap. Dahil ako ay hindi papayag na yung 2 taong hindi nag-church, pagdating ng rapture, mararapture, it's unfair, mga kapatid. Ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay matuwid. At hindi rin po ako mapayag yung mga Kristiyanong mapagkunwari, mga Kristiyanong hindi naman talaga totoo namumuhay sa salita ng Diyos, ay mararapture, mga kapatid. So, alam ng Panginoon ang mga lumalakad ng matuwid sa kanyang paningin. At hindi po ito makalusot sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, ang mensahe po sa ating panahon ay kasakdalan. Kasakdalan. Every word of God dapat nating ipamuhay. Perfection, mga kapatid. Dahil isang salita lang, sabi ng James chapter 2 verse 10, ang iyong katisuran, natisod ka na sa lahat ng salita. So, mga kapatid, habang tinatalakay ko ang mga paksang ito, alam niyo ba, ang Diablo ay galit na galit sa akin, mga kapatid? Ito yan. Ang Diablo ay galit na galit. At ang Diablo ay gumagamit ng mga tao, mga kapatid. Diba? Itong linggong ito, 3 masasamang babae ang na-encounter ko, mga kapatid. Isang Jehovah, isang Katoliko, isang born again daw, na mga nagpaparatang sa akin ng hindi totoo. No? 3 masasamang babae, mga kapatid. Ganon ang Diablo kadesperado. Ganon ang Diablo galit na galit, mga kapatid. Sapagkat nalalantad, nabibisto ang kanyang mga gawa. So, nais niya pigilan ito. Pero alam niyo po, hindi siya manaig, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan ang mga anak ng Diyos ay makalaya
At anumang tangka ng dyablo, hindi po siya magtatagumpay, mga kapatid. At alam niyo po, darating ang araw, isasara talaga ang ating mga simbahan. Dahil ang One World Church, bibigyan ito ng buhay ng Amerika at ito ay ating masasaksiyan pa. Na-form na ang One World Church through ecumenical movement. Siya ay na-form na pero wala pang buhay. Hindi pa siya nabibigyan ng hilinga. But church, kapag siya ay binigyan na ng hilinga, sabi sa verse 15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hilinga. Sino? Ang Amerika. Upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Ang lahat ng hindi maniniwala sa ecumenical movement, sa World Council of Churches, sa union ng church na ito, ay papatayin, mga kapatid. At ang lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanang kamay o sa noo. Alam niyo po itong tanda sa kanang kamay o sa noo, ito yung mga microchips. FRID, Frequency Radio Identification. Not spiritual lang, kundi also literally. Ito ay sa ating panahon, mga kapatid, marami nang may mga microchips. Iniisip nila parang easy life, magaan, hindi ka na dudukot sa bulsa mo. Diba? Unlike pag ATM ang dala mo, dudukutin mo pa sa bulsa. Pero mga anak ng Diyos, bago ang paglalagay ng microchips, i-implement muna nila ang national ID. Ang national ID, patungo naman sa international ID. From international ID, magiging microchips na. Magiging microchips na. At be aware, mga kapatid, sapagkat ang ating panahon ngayon, may ginagawa ang dyablo na hindi natin namamalayan. Diba? Meron akong gusto pang matuklasan sa taong 2012, mga kapatid. Diba kung alam niyo yung pelikulang 2012? Meron talaga silang pinaplano sa 2012. Pero bago mo nila ito isa katuparan, ang ginagawa kasi nila, ginagawang pelikula muna. Doon nila ini-eksperimento yung kanilang mga plano, mga kapatid. Kagaya ng New World Order. One time, ito ay isinapelikula muna kay Superman. Kay Superman, mayroong panahon na si Superman ay napunta sa isang lugar na wala ng krimen. Ano yun? New World Order ang pinapakita doon. Peace, kapayapaan. Minsan mayroon pong isang pelikula na hindi ko alam kung sino yung bida na yon. Nung siya ay nandun sa lugar na yun, wala ng pulis, wala ng baril, wala nang nagbubura. Yan ang New World Order na pangako ng Antikristo, mga kapatid. Yung nakaraang meeting sa Japan, sa APEC, ang isa sa pinag-usapan doon ay ang New World Order, mga kapatid. Isa sa pinag-usapan doon na ang pangako doon, walang bansa na maghihirap. So, walang kamalay-malay ang mga tao bakit ipinupursige ang New World Order. Ito ay sa panahon pala ng 17th century, sa panahon ni Ignatius Loyola, nang bumagsak ang Roma, ang Vatican City, noong 1517, sa kamay ng Panginoon sa pamamagitan ni Martin Luther. Religiously naganap yung sinasabi ng chapter 13, verse 3 ng Book of Revelation. Nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo